Magandang gabi mga kabikers. Andito na naman tayo sa aking munting YouTube channel mga kabikers. Mayroon lang akong ipaano sa inyo mga kabikers, isi-share sa inyo. Itong mahalagang ano talaga ni Attorney Jeriel Respicio mga kabikers. Di ba? Naalala natin itong unang pinakita ko sa inyo nga pahayag niya patungkol dito sa sistema ng ating machine sa Comelec mga kabikers nga pwedeng daw itong mahahack, no? Ito si Jeriel Respicio mga kabikers, Attorney Jeriel Respicio, isa tong IT expert mga kabikers. Ito isang CPA lawyers to mga kabikers, si Attorney Jeriel Respicio. At sa ngayon kasulukuyang dinimanda ito ni Garcia ng patong-patong na kaso mga kabikers, patungkol dito sa kanyang pinahayag na sa Comelec nga pwede nga daw mahack at mamanipula ang ng resulta ng eleksyon sa May 2025 midterm election mga kabikers. Ito isang napaka-importanteng ito, hindi ito pwede ipagbaliwalang bahala sa sa ating mga sambayan ng Pilipino. Sa halip nga makipag-ayos si George Garcia dito mga kabikers, para bang nagalit pa siya, itinatanggi pa niya, ang lumalabas tuloy ay ito yung administrasyong Marcos, hindi ka pwede magsalita, no? Lahat ng nagsasalita dito ay pinapatahimik. Gusto nilang para bang may halong pananakot. Katulad nito, nakademanda si Attorney Respicio nga sa halip pakinggan yung kanyang mga sinasabi o pag may ipa-improve ang serbisyo ng ating Comelec at saka yung tiwala ng taong bayan manatili sa kakayahan ng ating Comelec mga kabikers, no? Hindi sa halip na ayusin nila, makipagtulungan si Garcia kay Attorney Respicio, ay dinimanda ito mga kabikers. Pakinggan natin itong napaka-importante, napaka-informative nga content ni Attorney Respicio. Ito ay isang malasakit sa sambayan ng Pilipino nga magkaroon tayo ng patas at fair nga eleksyon, no? Matalo man at manalo ang ating kandidato, basta patas ng eleksyon, okay lang, accepted yun, kaysa magkaroon ng hokus-pokus mga kabikers. Matagal ng panahon nung may pagdududa ang sambayanan dito sa sistema ng ating Comelec sa eleksyon, mula pa noong manual hanggang sa nagiging electronic na pamamaraan. At ating pakinggan mga itong panayam ng teleradyo serbisyo kay Attorney Jeriel Respicio mga kabikers. Lang. Hindi hack. Haka-haka. Oo, haka-haka lang. Because you can say that it's the not problem is kung haka-haka, bakit nila ipinababa? Let the public judge. Bakit pina-take down yung video? I throw the question back at you. Sige, sige. Why bring it to the public right away when you could have gone to the Comelec and ask them. And tell them Yes. that you found a vulnerability? Can we test your machine? Actually, Tony, I did that in Casey. On that day, kasi may demo talaga yung mga Comelec sa probinsya namin, sa Reina Mercedes Isabela, since tumatakba ako, dinemo nila sa amin. Okay. Bringing up ko sa head ng Comelec sa town namin yung question na to. Alam mo, ang ginawa niya sa akin, dinismiss niya ako at hindi niya alam kung ano yung sinasabi ko. Pinatawag niya ako sa provincial head ng Comelec. Alam mo, ang ginawa ng provincial head ng Comelec sa akin, pinagalitan niya pa ako through the phone and dinismiss niya ako. So ano na lang ang natitirang choice sa akin? Diba, To go public. Para i-push yung Comelec na gawin yung pagbabago yun. Attorney, we will not mention names muna on air, pero dahil dito po yung staff na kumontak po sa iyo, bigay niyo po mamaya yung mga pangalan ng mga nakausap po niyo. Pinagalitan kayo, ha? Attorney, mamaya, ha? Bigay niyo. At kami na bahala mag-follow up sa kanila. Oo, pero kasi dalawang punto, Attorney Respicio. Dun sa ginawa nyo, was it really to benefit the public?
Or was it for personal political gain? Kasi pwede niyong quietly pinuntahan Without mo na fanfare. without fanfare, if you were really concerned about the public integrity interest. of the system, di ba? Pwedeng iba yung kinalabasan. Go ahead. Oh, be careful, Tony and Casey, because that statement is an affront to our basic liberty to speak. Freedom of speech. Okay. Wala dapat limitations sa freedom of speech. So, kahit hindi ako lumapit sa COMELEC, as long as it is a public concern, a public matter, I should be free to speak about it and ventilate it in public. Yes. Pero So, for you ngayon, to tell that to me right now, that is no, I am not we're not telling you telling. anything. We I'm are asking you a question. We are asking. We're not, hindi siya declarative, ha? We are actually questioning. So, ibig sabihin po nun, attorney, and we get what you mean, ha? You have the right to actually air a, ano ba tawag doon? A comment, di ba? Or an observation, dahil karapatan nga natin as citizens. Pero ngayon, ang tingin ng COMELEC is you are libeling them. Why do you think that that's not the case? Tony and Casey, hindi mo pwedeng i-libel ang hindi tao. Ang hindi tao. Kailangan, Okay. hindi tao ang COMELEC. Isa siyang government agency. In as much as pwede kong sabihin ang masamang gawain ng ating gobyerno at large, Yes. pwede kong sabihin yung mga hindi tamang ginagawa ng isang ahensya ng gobyerno. So, hindi libel yun. Okay, so, but, libel Pakinggan lang natin maigi yung explanation ni Attorney Respicio, mga kabikers. Marami talaga tayong makukuhang ano dito. Talagang napaka-alarming talaga itong content na ito ni Attorney Respicio, mga kabikers. Sa katunayan nga niyan, tinanggal na sa Facebook ang unang pahayag niya regarding sa issue na to. Nung unang pahayag talaga niya, pinatanggal na sa Facebook. Pero may mga nakapag-save noon, mga kabikers. Ako nga, nirepost ko kanina yung unang pahayag niya nito. Nakapag-save na tayo, mga kabikers, mga video nito. Kaya kahit ialis ito sa Facebook, hindi pa natin i-repost. Parang ma-alarming yung ating publiko. No? Ma-aware ang taong bayan dito regarding sa na to, mga kabikers. kasi of course will impute malice, di ba? And there has to be parang identification kung sino man yung nag-commit ng malice. So in this case, ang inyong defense is that the malice was not a person but by an agency. Ganon. No, number one, it's not directed to a person. It's directed to an agency. So it's not libel. Secondly, the case filed ay hindi libel. It's an obscure case from the very old revised penal code. I don't think nagamit pa to ever sa Supreme Court. Which is? Pero ang basic elements ng provision na yon is kapag gumawa ka ng false statements that would undermine the interest of the state. Alright, kung babasahin mo, indirect counter talaga siya sa freedom of speech. So, since may tradition naman tayo sa bansa natin na parating nag-prevail sa ang freedom of speech, confident ako na in the end, so it's ang not, tama. So hindi pala cyber libel yung nireklamo sa'yo? Ibang ano pa? Ano yun? Hinighlight lang nila na committed through cyber, through the internet. Pero ang pinay nila sa akin is section, I think, 154 ng revised penal code, unlawful use of obligation about unlawful utterances. So yun. Hindi siya sikat. Walang nakakasukan ng ganyan. Obscure, it's an obscure penal provision. Parang ganon. Nung ilinabas niyo po itong content na ito, were you doing it as a candidate? Were you doing it As a lawyer, citizen? an IT expert? I'm doing it as a concerned citizen with genuine concern about sa integrity ng ating elections. Imagine if it were not told, so hindi natin alam tong information na to, paano pa ba ang tanging paraan para mapagalaw mo ang COMELEC? Actually, pwede mong itackle itong issue na ito maturely on the part of COMELEC Chairman George Garcia, right? Instead na agad-agad mo akong kasuhan, bakit hindi mo ako kausapin maturely and sabihin mo, Harold, alam mo, valid ka, try nating baguhin. Ano yung recommendation mo? Kasi Harold, mali ka, right? You also could have done the same. You could have gone to They already did, right? She did nga, pero di ba pinagalitan mga
daw siya Doon sa provincial. Provincial. Ang tanong kasi, attorney, no, and I don't know if like you don't support the basic freedom to speak, because no, you're No, in that do not profession as impute well. anything. Do No, not no. read anything into what wala I'm kaming- saying. we're not actually- Nagtatanong lang po kami. we're not Trabaho saying namin that to. you actually committed anything, di ba, Yeah. na mali. But ang sinasabi namin, for example, are you familiar with the name Eliseo Rio? Nope. All right. Former General Eliseo Rio, well, if you're an IT expert, you should have known that he was the OIC of the DICT. No? Bago siya pinalitan ni Secretary Gringo Onasan. Anybody in the IT field would probably know that. No? So si Eliseo Rio, who is a well-known electronics expert, kahit nung siya ay active service pa sa AFP, has been very vocal about the vulnerabilities ng ating automated counting system or automated election system. In fact, siya nga yung parang nagsasabi na maraming parang kaduda-duda na proseso dun sa automated. At saka nung nakaraang eleksyon, di ba? Hindi naman din siya siniseryoso ng COMELEC Would you actually be amenable to talking to former Secretary Rio at ibigay mo, i-share mo yung iyong findings, tingnan mo kung mako-corroborate din niya bilang isa din namang recognized IT expert. As a matter of fact, I would invite everyone who is an expert in this field sa buong bansa, lahat ng pinakamatatalino, pagtumpukan ninyo ito, pag-usapan natin and lalabas ang katotohanan. Kung mali ako, i-point out nyo sa akin technically kung saan Yes. ang mali. Yes, And then kasi doon sa videos na yun, I was just speaking matter of factly, kung ano lang ang katotohanan. Kasi it's a technical matter, a sensitive matter, so I had to be accurate sa lahat ng mga sinasabi ko. So I think the best way to respond sana sa video ko is Yes. kuha ka rin ng isang demo at ipakita mo kung sa anong anong mga assumptions ang mali doon sa demonstration. Ang maganda kasi dito because we're talking about a technical thing, di ba? It's a technology issue. And technology, because it's a science, kaya mong suriin to with defined parameters, Correct. di ba? As an experiment, lagi ka naman, di ba, you define the parameters of your experiment. Kaya niyo ho ba yung depensahan, say, to a panel of independent IT experts na hindi taga-COMELEC? Yes, even international experts. I can speak with them in that language. I can demo it in front of them. Ipatabi mo sa akin, sa mga expert nila, about sa machine, about sa source code. I know, with their assistance, I can demonstrate it sa harap nila kung paano mangyayari yung ganung process. But you won't be given that chance anymore by COMELEC. Well, wag natin silang pangunahan, malay mo, di ba? Mature sila. Okay. At kung gusto nila ng solusyon, ng maayos na solusyon, there's no other way but to do that. Okay. When did you find out about Kaysa kapatahimikin nila yung taong nagsisimula pa lamang at nagsusumbong. when did you find out about the vulnerabilities? During the demo ng COMELEC, kasi sa nag-demo sila probinsya. sa amin and I had to learn about yung paano gumagana. And then I also studied very carefully bago ginawa yung video na yun, very carefully yung rules ng COMELEC, how they handle yung machine na yun on the day itself. And very simple lang yung vulnerability. If it's connected to the internet and the machine is corrupted, then there's an access to it. That's it. Meron niyang hearing sa Senate, right? I think during that time din, na pinapakita na kayang bakit nagagalaw tong cellphone ko, ba't na-hack tong cellphone ko. But- Same principle. I'm just telling that. But here you are, you're in this situation wherein patong-patong po yung kaso na ilalodge po against you, no? Kasama na rin yung disqualification case. Ano po ang Yan ang masaklap, mga kaibigan. Yan ang masakit ng katotohanan dito sa Administrasyong Marcos. Para lumalabas na diktadorya na rin talaga ang estilo niya. No? Lahat ng mga kritiko, nagpi-criticize sa niya, tinatakot, patatahimikin. Yan talagang para sinusuppress talaga ang malayang pamamahayag, mga kabikers. Parang wala tayong karapatan na magsasalita, wala tayong karapatan na isigaw ang ating saloobin dahil sa ngayon, ang style nila, patatahimikin, kakasuhan, ipapatawag doon sa mala sindikatong Quadcom or Tricom, Yang mga yan ay isang galawang sindikato na nananakot sa sambayan ng Pilipino. Yun talaga style nila. Katulad ng ginagawa sa mga vlogger, ito, di ba?
Pinapatawag, kinakasuhan ka lang yung ibang mga vloggers ay matatag. Tumakbo sa Supreme Court at naghain ng petisyon. Ito na naman, napaka-importante. Ito para sa sambayanang Pilipino itong sinasabi ni Attorney Respicio. Pero anong ginawa ng chairman ng COMELEC? Nasaktan siya. Bakit siya nasaktan kung wala naman silang binabalak? Di ba? Kung isang malinis nga halalan lang ang target, ipakinggan nila itong paliwanag ni Attorney Respicio. Pero kung mayroon silang binabalak, sagabal sa kanilang balakid talaga itong layunin ni Attorney Respicio, mga kabikers. Ayun lang ang ano ko, at papaabot sa inyo, pakinggan, pabalikan natin uli ang konversasyon ni Attorney Respicio at saka taga Teleradyo Servicio, mga kabikers. Opinion nyo dito? Well, talagang ganyan. Nasa gobyerno na yan kung anong posisyon ang gusto niyang i-take. Gusto niyo bang maging gobyerno na abusado at nagpapatahimik ng kanyang sariling mamamayan na nagsusumpong lamang ng kahinaan ng ating mga sistema? O gusto niyang tratuhin ito professionally at makinig sa nagsusumbong na mamamayan at sabihin niya kung bakit ako mali at bakit hindi niya ako susundin at kung tama naman ako, anong masama kung susundin niyo ako? Dahil napakasimple lang ng recommendation ko. Ang recommendation ko is maglagay ka lang ng isang sentence doon sa rules ng COMELEC. Ang gagawin mo lang doon is huwag mong i-connect yung makina sa internet bago ka mag-print ng election return. At saka mo lang dapat siyang i-connect sa internet pag matapos mong mag-print yung election return. So I get it, no? Dahil nga parang safeguard yan eh, to ensure that there is... Siguro mga kabikers, wala namang masama sa hangarin ni Attorney Respicio, di ba? Ang suggestion ng niya, magkaroon tayo ng fair at malinis yung halalan. Pero nasaktan ang COMELEC, di ba? Nasaktan ang kung wala naman silang hangarin, wala naman silang binabalak na masama, hindi sila dapat ang gusto pa nga pa-disbar pa si si Attorney Respicio, di ba? Disqualified pa. Kasi ito kumandidato ng pagka-vice mayor sa kanilang lugar. Gusto pa disqualified pa dahil sa issue na to. Pero kung titingnan ng mga pakinggan nyo ng maigi yung niya, mga kabikers, wala namang problema eh. Ang hangarin lang talaga magkaroon ng maganda at tamang sistema ang ating COMELEC, ang ating mga machine sa COMELEC. Tuloy tayo mga kabikers. No alteration, di ba? Once it's transmitted. Attorney, komportable ba kayo na kung kunwari kasuhan nga kayo kung ituloy man tong iba-ibang kaso sa inyo, that you will represent yourself or will you get another lawyer? Well, I have a law firm here in BGC. Okay. And I think we can defend ourselves. Sige, so you will not be your own counsel, pero kukuha ka from your firm to represent you. Yes. Okay. Tumatakbo kayo under what party? Let's talk about your political... Ayun lang mga kabikers, mahaba pa tong ni Attorney Respicio. Kinuha ko lang yung niya mga kabikers, yung talaga ang gusto lang talaga niya nga hindi ikukunik yung sa machine ng COMELEC habang yung sinasabi na banggit niya nga habang nagka-counting pa ang machine, dapat hindi daw ikakabit sa sa internet, ba? Kasi wala naman sigurong masama mga kabikers kung pakinggan siya ni Garcia. Ang problema, si Garcia parang na-offense, no? Na-offense si Garcia. Pero sa tingin ko, mas may alam si Attorney Respicio patungkol sa computer system kaysa ni Garcia. Kasi siya, isa siyang IT expert mga kabikers. At dito na lang ako mga kabikers, ulitin ko, ito talagang administrasyong Marcos ngayon ay para wala nang pinagkakaiba sa isang diktadoryang pamumuno mga kabikers. Lahat ng kritiko, lahat ng nagsasalita at ang tingin nila ay kritiko sa kanilang pamumuno ay talagang gumagawa sila aksyon nga patatahimikin, kundi ipatawag sa bahay ng mga sindikatong congressman, kakasuhan. Diba? Yan ang style nila eh. Parang isa yung pananakot mga kabikers upang ang taong bayan ay hindi na magsasalita laban sa kanila.
At maraming salamat sa inyong lahat mga kabikers. Ulitin ko, Biker Adventure YouTube channel, at maraming salamat sa paunlak ninyo dito sa aking YouTube channel. At maraming salamat sa mga nag-subscribe dito sa aking munting YouTube channel mga kabikers. Magandang gabi sa inyong lahat.